Capricorn, ang mensaheng ito ay hindi maingay pero eksakto. Dumarating ito sa mga tahimik na sandali, kapag ang pagsisikap mo ay hindi napapansin at ang paghihintay ay mas mabigat kaysa dati. Umakyat ka ng walang palakpakan, nagbitbit ng responsibilidad ng walang reklamo, at nagtiwala sa tamang oras kahit may bumubulong na pagdududa. May gumagalaw ngayon sa ilalim ng lahat ng ito. Hindi dahil sa tsamba, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tamang pagkakaayon. Ang landas na pinili mo ay unti-unting bumubukas sa isang praktikal at matatag na paraan, isang pagbubukas na may dalang ginhawa, seguridad at pagkilala. Kung naramdaman mong napapalitan ng tahimik na katiyakan ang dating pagmamadali, bigyang pansin mo yon. Ito ang sandali kung kailan ang pagtitiyaga ay sinasalubong ng biyaya, at ang daan sa unahan ay sa wakas tumutugon na sayo. Kung narito ka ngayon, Capricorn, hindi ito aksidente. Nahila ka sa mensaheng ito dahil ang enerhiya mo ay matatag, nakatuon, at handa nang tanggapin ang matagal ng unti-unting binubuo. Isa ka sa mga naniniwala sa pagsisikap kaysa sa shortcut, sa pagiging consistent kaysa sa ingay. Kahit nagmamadali ang mundo, ikaw ay kumikilos ng may malinaw na layunin. Kamakailan, maaaring may nararamdaman kang tahimik na kamalayan na unti-unting lumalalim, isang pakiramdam na may nabubuong matibay na bagay, kahit hindi mo pa ito ganap na nakikita. Narito ang mensaheng ito upang pagtibayin ang pakiramdam na iyon. Ang trabahong ginawa mo sa katahimikan, ang disiplina na pinanatili mo kahit mas madali sanang sumuko, ay hindi kailanman hindi napansin. Ang papalapit ngayon ay hindi kaguluhan o biglaang pagbaligtad, kundi isang bagay na kaayon ng mga pinahahalagahan mo, katatagan, suporta, at balansing kasaganaan. Manatili kang present habang ito'y unti-unting nahahayag. Hindi mo na ito hinahabol. Ito na ang lumalapit sa'yo. Tahimik na mga pakikibaka at panloob na lakas ng Capricorn. Capricorn, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman tungkol sa maiingay na tagumpay o agarang gantimpala. Maaga mong natutunan na ang tunay na pag-unlad ay dahan-dahang binubuo sa pamamagitan ng mga desisyong bihirang mapansin ng iba. Habang marami ang naghahanap ng shortcut, nanatili kang tapat sa mahabang daan. Pinasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman laging sayo, pinanatili mong buo ang sarili mo kahit kulang ang suporta, at nagpatuloy ka kahit nauubos na ang motibasyon. May mga sandaling napatanong ka kung may saysay pa ba talaga ang lahat ng pagsisikap mo, lalo na kapag tila nadedelay ang resulta. Ngunit kahit noon, hindi ka tumigil. Nag-adjust ka, nag-mature, at tumibay sa mga paraang hindi agad nasusukat. Ang nagpapabukod tangi sa landas mo ay hindi lang disiplina, kundi emosyonal na tibay. Natutunan mong manatiling matatag sa gitna ng pressure, at tuparin ang mga pangako mo sa sarili kahit walang ibang nakatingin. May mga gabing tahimik na umuupo sa tabi mo ang pag-aalala, at mga umagang bumangon ka pa rin, pinipili ang responsibilidad kaysa sa ginhawa. Hindi ka humingi ng pagkilala. Humingi ka ng katatagan. Hindi ka naghahangad ng sobra. Gusto mo ng isang bagay na matibay, isang bagay na pamatagalan. Marami ang hindi nauunawaan ang katahimikan mo. Napagkakamalan nila itong paglayo, gayong ang totoo, ito ay focus. Mas marami kang inoobserbahan kaysa sinasabi. Mas marami kang pinaplano kaysa inaanunsyo. Ang bawat kabiguan ay humubog sa iyo sa halip na sumira. Ang bawat pagkaantala ay nagpalakas ng pasensya mo. Hindi mo lang hinarap ang kawalan ng katiyakan, natutunan mo itong kontrolin. Kaya mas matibay ang pundasyong kinatatayuan mo kaysa sa inaakala mo. Sa ngayon, maaaring pagod ka sa paraang hindi kayang ayusin ng pahinga lang. Ang pagod na iyon ay galing sa matagal na pagbubuhat, sa pagiging laging maaasahan, sa palaging pag-isip ng mas maaga kaysa sa iba. Ngunit unawain mo ito, malalim ang tugon ng universo sa pagiging consistent. Nakikinig ito sa mga patuloy na lumalaban kahit walang agarang gantimpala. Matagal nang malinaw ang mensaheng ipinapadala ng matatag mong enerhiya. Ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi na tungkol sa pagpapatunay ng sarili. Ito ay tungkol sa pagsalubong sa iyo sa gitna. Ang lakas na binuo mo sa katahimikan ang mismong dahilan kung bakit ang suporta, katatagan, at pinansyal na kagaanan ay maaari ng ligtas na pumasok sa buhay mo. Ang pagbabago kapag nagsisimula ng tumugon ang universo. Capricorn, dumarating ang isang sandali kung kailan ang pagsisikap ay tahimik na nagiging momentum. Hindi ito dumarating sa anyo ng ingranding anunsyo, kundi sa maliliit at banayad na pagbabago na sa unay parang karaniwan lang. Maaari mong mapansin na ang mga sitwasyon ay hindi na kumukontra sa iyo gaya ng dati.
Mas nagiging maayos ang daloy ng mga usapan. Mas malinaw ang mga desisyon. Ang bigat na matagal mong dala ay unti-unting lumuluwag, hindi dahil tumigil ka sa pagsubok, kundi dahil may bagay sa paligid mo ang sa wakas ay umayon. Ang pagbabagong ito ay hindi dumarating na may pagmamadali. Dumarating ito na may katahimikan. Maaari kang makaramdam ng mas kaunting pagkabalisa tungkol sa hinaharap, kahit wala pang malinaw na nagbabago sa panlabas na anyo ng mga bagay. Isa ito sa mga unang senyales, ang panloob mong kalagayan ay nagiging matatag muna bago sumunod ang mundo sa labas. Muli mong pinagtitiwalaan ang sarili mong paghatol. Humihinto ka na sa pagdududa sa mga desisyong dati mabigat sa pakiramdam. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa praktikal at makatotohanang paraan, kaayon ng mga pinahahalagahan mo, hindi bilang panandaliang tukso. Ang nangyayari ngayon ay hindi bigla ang pagdating ng swerte. Ito ay tugon. Tumutugon ang universo kapag ang enerhiya ay naging sapat na consistent at matured upang kayanin ang matagal nitong hinihiling. Narating mo na ang puntong iyon. Ang mga aral, pagkaantala, at responsibilidad na pinasan mo ay humuhubog sa kakayahan mo. Ngayon, kayang salubungin ng mga pangyayari ang lakas mo nang hindi ka binibigatan. Maaari mo ring mapansin na iba na ang tingin sa'yo ng mga tao. Mas kapansin-pansin ang pagiging maaasahan mo. May bigat ang presensya mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Bumubukas ang mga pinto hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil ramdam ang kahandaan mo. Ito ang tahimik na yugto ng pagkilala, kung saan napapalitan ng pagkakaayon ang dating pakikibaka. Pagkatiwalaan mo ang pagbabagong ito kahit tila banayad lang. Hindi lahat ng breakthrough ay maingay. Ang ilan ay matatag at nagbibigay ng malalim na kapanatagan. Ito ay isa sa mga yon. Hindi ka pumapasok sa kaguluhan, pumapasok ka sa kaayusan. Ang mga sistema, tao, at oportunidad na kaayon ng pagsisikap mo ay nagsisimula ng mag-ayos ng natural. Manatiling grounded, manatiling mapagmasid, at hayaan mong mahayag ang pagbabagong ito ng walang pagmamadali. Salaysay ng pinansyal na biyaya at kasaganaan. Capricorn, kapag dumarating sa iyo ang mga biyayang pinansyal, bihira itong sumulpot na parang walang kontrol na alon. Dumarating ito na may istruktura, layunin at ginhawa. Ang nagsisimulang mahayag ngayon ay hindi tungkol sa labis o biglaang luho, kundi sa katatagan na sa wakas ay sumasalubong sa pagsisikap mo. Ito ang uri ng kasaganahan na nagbibigay daan para makahinga ka ng mas maluwag, makapag-isip ng mas malinaw, at makapagplano ng hindi palaging may takot sa likuran ng isipan. Mapapansin mong unti-unting nawawala ang kapit ng stress tungkol sa pera, napapalitan ng pakiramdam ng kontrol na matagal mo nang hindi naramdaman. Ang yugtong ito ay nagdadala ng mga oportunidad na ramdam mong pinaghirapan, hindi ipinilit. Maaaring lumitaw ang mga bagong daluyan ng kita, alok, o resources sa paraang kaayon ng kakayahan mo at ng mga pangmatagalang layunin mo. Walang kahit anong random dito. Bawat pagbubukas ay lohikal, grounded, at nakakagulat na napapanahon. Maaari mo pang balikan ang nakaraan at mapagtanto na ang ilang pagkaantala noon ay nagprotekta sa iyo mula sa mga sitwasyong mas ubos kaysa magbibigay ng suporta. Mahalagang maunawaan na ang kasaganahang ito ay tumutugon sa responsibilidad. Pinatunayan mo na hindi mo sinasayang ang anumang natatanggap mo. Binubuo mo ito. Pinamamahalaan mo ito ng may talino. Kaya ngayon, mas ligtas ang daloy ng pera sa paglapit sa iyo. Nagiging mas kalmado at mas kooperatibo ang enerhiya sa paligid ng pananalapi. Sa halip na palaging mag-alala sa posibleng magkamali, nagsisimula kang mag-focus kung paano palalagin ang unti-unting nabubuo. Maaari mo ring maranasan ang pagbabago sa paraan ng pagpapahalaga mo sa sarili mo pagdating sa pera. Humihinto ka na sa pagmamaliit ng halaga mo. Mas nagiging komportable ka ng humingi ng patas na kabayaran, magtakda ng hangganan, o tumanggi sa mga sitwasyong hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang panloob na pagbabagong ito ay kasing halaga ng anumang panlabas na kita. Sumusunod ang pera sa kalinawan, at ang kalinawan mo ay lalo pang tumitibay. Ito rin ay panahon ng pag-aayos. Ang mga desisyong pinansyal mo noon ay nagsisimula ng magkakahulugan. Ang mga utang, pagkalugi, o sakripisyo ay hindi na mukhang kabiguan, kundi mga hakbang na nagturo sa iyo ng disiplina at foresight. Hindi ka na basta tumutugon, ikaw na ang pumipili. At binabago nito ang lahat. Hayaan mong mahayag ang biyayang ito sa natural nitong takbo. Hindi kailangang magmadali o magkumpara. Ang dumarating sa iyo ngayon ay nilalayong magtagal, hindi lang magpahanga.
Sinusuportahan nito ang pakiramdam mo ng seguridad at pinararangalan ang pagsisikap na inialay mo bago pa man lumitaw ang mga resulta. Ito ay kasaganahang may paggalang sa iyo at handa ka nang tanggapin ito ng may kumpiyansa at karunungan. Sandaling kwento, isang metapora ng Capricorn. Isipin mo ang isang landas sa bundok na kakaunti lang ang pinipiling akyatin. Hindi ito kapansin-pansin o kaakit-akit sa unang tingin. Pantay ang ahon, manipis ang hangin at mabagal ang progreso. Marami ang bumabalik ng maaga, kumbinsidong wala namang naghihintay sa itaas. Ngunit may isang manlalakbay na nagpapatuloy, hindi dahil sa kasabikan, kundi dahil sa paninindigan. Hakbang sa bawat hakbang, araw-araw, ang pag-akyat ay nagiging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang manlalakbay na yon ay ikaw, Capricorn. Sa mahabang panahon, hindi nagbabago ang tanawin. Parehong bato, parehong bigat, parehong katahimikan. May mga sandaling tila makatwiran na ang huminto. Tutal, walang nanonood. Walang pumapalakpak. Ngunit may isang bagay na naunawaan ng manlalakbay na hindi nakita ng iba, binabago ng taas ang pananaw, kahit dahan-dahan itong mangyari. Ang akala'y pagkaantala ay pag-angat pala. Kalaunan, nag-iba ang hangin. Mas nagiging magaan ang paghinga. Mas nagiging matatag ang lupa. Nang hindi namamalayan kung kailan eksaktong nangyari, napagtanto ng manlalakbay na hindi na siya nahihirapan tulad ng dati. Ang bigat na dati niyang pasan ay ngayon ay balanse na. Lumalawak ang daan. At sa unang pagkakataon, bumubukas ang tanawin. Mula sa taas na ito, nakikita ng manlalakbay kung paanong mahalaga ang bawat mahirap na hakbang. Ang mga paglihis ng landas ay umiwas sa mga pagbagsak. Ang mabagal na ritmo ay humubog ng lakas. Ang pasensya ang nag-ingat ng enerhiya. Walang nasayang. Ang tuktok ay hindi maingay o matao. Ito ay tahimik, matibay at ligtas, isang lugar kung saan matatag ang yapak at may layunin ang bawat galaw. Narito ka ngayon. Hindi sa dulo, kundi sa antas kung saan iba na ang pakiramdam ng pag-usad. Hindi mo na pinapatunayan ang tibay mo, ina-apply mo na ang karunungan. Hinubog ng pag-akyat ang relasyon mo sa pagsisikap at gantimpala. Hindi ka na humahabol sa mabilis na panalo. Nagtitiwala ka na sa tuloy-tuloy na paglago. Gaya ng manlalakbay sa bundok, hindi ka nagmadali. At dahil doon, ang anumang marating mo ay mananatili sa iyo. Ang katatagang nabubuo ngayon sa buhay mo ay salamin ng disiplina na pinasan mo noong walang nakakapansin. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pakikibaka. Ito ay tungkol sa tahimik na pagdating, buong lakas, at handang magtayo mula sa isang lugar na sa wakas ay sumusuporta na sa iyo. Patnubay, paano dapat tanggapin ng Capricorn ang biyayang ito? Capricorn, ang pagtanggap ay isang kasanayang kadalasan ay natutunan mo lamang sa mas huling yugto ng buhay. Likas kang nakasanay na unahin ang pagsisikap, akuin ang responsibilidad, at paghirapan ang bawat hakbang pasulong. Kaya kapag nagsisimula ng dumating ang mga biyaya, ang una mong reaksyon ay kadalasan pag-ingat kaysa pagdiriwang. Maaari mong itanong sa sarili mo kung gaano ito tatagal, o kung ano ang susunod mong kailangang gawin para mapanatili ito. Dito nagiging mahalaga ang gabay. Ang susi ngayon ay hindi kontrol, kundi tiwala na may kasamang kamalayan. Hindi mo kailangang higpitan ang hawak mo sa lahat ng bagay. Ang kailangan mo ay manatiling grounded at present. Kapag may mga oportunidad na lumilitaw, suriin mo ang mga ito ng kalmado sa halip na magmadaling patunayan muli ang sarili mo. Hindi ka na nasa survival mode. Nasa yugto ka na ng pagkakaayon, kung saan mas mahalaga ang maingat na pagpili kaysa sa walang tigil na pagsisikap. Pahintulutan mong tumanggap ng suporta ng walang guilt. Ang pinansyal na kagaanan, pagkilala, o katatagan ay hindi binubura ang disiplina mo, pinatutunayan nito. Ang pahina ay hindi katamaran. Ang katatagan ay hindi pagiging stagnant. Pinaghirapan mo ang karapatang magtayo ng buhay nang hindi ka palaging hinahabol ng pressure. Hayaan mong ang mga sistema ay gumana para sa'yo, hindi laban sa'yo. Mahalaga rin na panatilihin mo ang mga hangganan mo. Hindi lahat ng kahilingan ay nararapat sa enerhiya mo dahil lang kaya mo. Piliin mong mabuti kung saan mo ilalagay ang oras at resources mo. Nanatili ang kasaganaan kapag ito ay nirerespeto. Sabihin ang sa mga bagay na kaayon ng pangmatagalang bisyon mo, at ang hindi sa mga bumabalik sa'yo sa hindi kailangang bigat. Higit sa lahat, manatili kang konektado sa sarili mong ritmo. Hindi mo kailangan ng panlabas na pag-apruba para makumpirmang nasa tamang landas ka.
Ang katahimikang nagsisimula mong maramdaman ay siya ng kumpirmasyon. Magpatuloy ka ng matatag, gaya ng dati, ngunit ngayon, mas magaan na ang pasan mo. Ang yugtong ito ay hindi humihiling na baguhin mo kung sino ka. Inaanyayahan ka nitong maranasan ang mga bunga ng kung sino ka na ngayon. Emosyonal na pagpapatibay at paalala sa sariling halaga. Capricorn, mahalagang huminto ka sandali at ipaalala sa iyo ang isang bagay na bihira mong marinig ng sapat, karapat-dapat ka kahit hindi ka nagsusumikap. Ang halaga mo ay hindi kailanman nakadepende sa dami ng binubuhat mo, inaayos o tinitiis. Ngunit sa mahabang panahon, nasanay kang sukatin ang sarili mo base sa kung gaano ka katatag sa ilalim ng pressure. Naging maaasahan ka, matibay, at kalmado, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, maaaring nakalimutan mong kilalanin ang sarili mong halaga lampas sa responsibilidad. Kung may mga pagdududang lumilitaw ngayon, unawain mong mga etyo lamang iyon ng lumang yugto, hindi mga babala ng paparating. Hindi ka naghihintay na may masamang mangyari. Natututo ka lang kung ano ang pakiramdam kapag ang mga bagay ay sa wakas nagiging matatag. Ang hindi pamilyar na katahimikang iyon ay maaaring kakaiba, minsan ay hindi komportable, pero ito ay ligtas. Hindi mo na kailangang maging handa palagi sa posibleng pagbagsak. Bitawan mo ang paniniwalang ang ginhawa ay pansamantala lang o kailangan pang paghirapan muli. Nagawa mo na ang trabaho. Totoo at mahalaga ang disiplina, pasensya, at integridad na ipinakita mo. Pinapayagan kang ipagmalaki ang sarili mo nang hindi agad naghahanap ng susunod na gawain. Ang kumpiyansa ay hindi nagpapabaya, nililinaw nito ang direksyon. Iwanan mo na ang paghahambing. Palagi namang naiba ang timeline mo dahil ang layunin mo ay nangangailangan ng lalim, hindi bilis. Ang mga nagyayaring pagbubukas ngayon ay kaayon ng kung sino ka, hindi ng kung sino ang pilit mong naging dati. Pagkatiwalaan mong kaya mong hawakan ang paparating, hindi dahil handa kang masaktan, kundi dahil lumaki ka na bilang isang taong kayang panatilihin ang kapayapaan. Hindi mo na kailangang patunayan ang lakas mo. Maaari ka na lamang tumayo rito, buo, payapa, at sapat. Capricorn, habang papalapit sa pagtatapos ang mensaheng ito, maglaan ka ng isang tahimik na sandali upang kilalanin kung nasaan ka ngayon. Hindi lang sa pisikal, kundi sa loob mo mismo. Pansinin kung gaano kaiba ang pakiramdam ng pakikinig ng walang tensyon, ng pag-iisip tungkol sa hinaharap ng hindi sumisikip ang dibdib sa takot. Ang katahimikang ito ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng lahat ng iyong pinagdaanan, natutunan, at hinubog sa paglipas ng panahon. Pumapasok ka ngayon sa isang yugto na hindi humihingi ng pagmamadali. Inaanyayahan ka nitong maging present. Ang landas sa unahan ay hindi kailangang pilitin o takbuhin. Ang mga bagay na nakalaan para sa iyo ay kusa ng umaayon sa matatag mong hakbang. Pagkatiwalaan mong hindi mo na kailangang habulin ang para sa iyo. Nagsalita na ang consistency mo sa ngalan mo. Magpatuloy ka ng may parehong integridad na palagi mong dala, ngunit pahintulutan mo na rin ang sarili mong namnamin ang lupang tinatapakan mo. Hayaan mong palitan ng pasasalamat ang pressure. Hayaan mong palitan ng kumpiyansa ang pagdududa. Kapag may mga desisyong kailangang gawin, magtiwala ka sa panloob mong pakiramdam, hinubog ito ng karanasan, hindi ng padalos-dalos na damdamin. Alam mo kung paano magtayo, kung paano magpanatili, at kung paano protektahan ang mahalaga. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa wakas ay pagtanggap ng tugon sa kung sino ka na noon pa man. Manatili kang bukas, manatiling grounded, at manatiling matyaga sa pinakamainam na paraan, kalmado, panatag, at matatag. Ang dumadaloy sa buhay mo ngayon ay pinararangalan ang pagsisikap mo at iginagalang ang lakas mo. Maglakad ka pasulong ng alam mong ikaw ay sinusuportahan, may kakayahan, at handa. Ang daan sa unahan ay sumasalubong sa iyo ng katatagan, kalinawan, at tahimik na kasaganaan.